back to Good Morning Boss. Good morning Pilipinas. At syempre, 7 o'clock na umaga. Samahan niyo kami sa loob na isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. The weekend is here. Grabe, weekend na naman. Payday pa. Payday! Siyempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ng mga hot issues na tiyak nakapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Audrey Jules. Good morning! Tulad nga na sinabi ko, ang bilis talaga ng oras at weekend na naman bukas. Pero syempre, bago mag-weekend, marami tayong mga interesting topics na pag-uusapan ngayong umaga. At syempre, marami tayong live discussions rin. Importante rin pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment. Alright, para sa ating Teka Moment, naganap na nga kahapon ang Metro-wide earthquake drill na pinangunahan ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Ito po ay nag-start noong 10:30 ng umaga at nagtagal hanggang 11:30 ng umaga. So marami nakisali at syempre nagkaroon din ng text blast prior to 10:30 AM yesterday para i-remind lahat na ito nga ay magaganap na itong tinatawag rin nila na shake drill. Sinabi ni Chairman Francis Tolentino na we don't have a culture of preparedness. That's why we're doing this. Full force effort po ang MMDA. Not only MMDA of course, pati mga participating government agencies. Kasi nga, gusto nilang matuto tayong lahat para marunong tayo rumispende kapag dating sa mga ganitong klase ng kalamidad. Alam nyo ba bakit? Tinataya kasi na 35,000 ang maaaring mamatay pag dumating itong the big one o yung 7.2 magnitude earthquake dito sa Metro Manila. Yun dahil sa may West Valley Fault. Kaya naman sa part naman ng government, no, dito naman sa PTV, and of course iba't ibang ng gobyerno, talaga nakiisa tayo dito. Kahapon kay Audrey, sabi ikaw habang nasa news, lahat din na dito sa may PTV at sa may PIA, lumabas talaga lahat. And even sa mga barangays daw, yun din daw yung mga ginawa. Alam mo, kahapon, habang nangyayari itong shake drill, nagkaroon kami ng mga live remote sa labas at talagang ikinuwento sa amin ng mga reporter natin, sila Sweden Velado, kung saan nandun sila mismo sa mga itinalagang mga evacuation center ng MMDA. Alam nyo dito, hindi lang po ito training para sa mga kababayan natin o sa ating lahat, maging sa mga government agencies. Ang natutunan kahapon dito, yung mga reaksyon, yung mga interview sa mga nanguna sa shake drill, ang natutunan nila may pagkukulang pa. Aminado sila doon at dapat ito mangyari pa uli. Kaya kailangan natin to go in periodically para from every experience na earthquake din, may natututunan tayo at na-improve natin yung mga kailangan tutukan. At ang sinasabi nilang medyo dapat pang tutukan yung communication, yung kung sino yung mangunguna kapag yung event ay nangyari na. Dahil ito ay sa bayan eh. Minsan, dahil nga yung mga hindi kasama sa earthquake drill at hindi alam ang gagawin, makikihalo sa mga nakakaalam na yung gagawin. Yan siguro okay din siguro kung merong biglaan, no? Kasi kahapon parang masyado siyang in-anticipate. Na-anticipate. Yung iba parang nawala yung sense ng pagiging urgent, pati yung pagiging alarm. Yung iba naglalakad lang, nagsiselfie pa yung iba. Pero alam nyo? Oo, punong-puno sa social media. Kung makikita nyo, pati yung mga cute na mga bata. May mga na-post na pati yung mga bata nakisali sila. Well, of course, we encourage everyone, pati na rin yung mga estudyante. Yesterday, pati yung mga institutions like yung church, nakisali sila kung saan pinatunog nila yung mga kampana nila to signal na shake drill na. Maging ang Malacanang, sila PCOO Secretary Sunny Coloma, mismo doon sa may Malacanang grounds, naglabasan yung mga empleyado doon at ginawa rin nila yung duck overhaul. Gusto ko rin isabihin na si Chairman Francis Tolentino, sinasabi niya sa lahat na seryosohin natin to. Kasi yung iba, tulad nga ng sinabi ni Jules, na parang hindi naman masyadong nakiki-participate. Yung iba naman hindi na, parang relax lang sila. So again, let us all take part dahil hindi po biro ito na anytime, na sinabi nga ni Director Saludum ng FIVOX, na anytime pwede, hinug na talaga. So anytime pwede nang mag-hit itong the big one. Alam mo, madagdag ko lang din, may mga barangay chairman kahapon na medyo frustrated sila kasi sila yung nanguna sa barangay nila, pero mas marami pa yung ibang tumitingin lang. Ano tawag doon? Yung amuyong, yung nakikitingin lang, hindi sumasali. So again, let's just wait kung magkakaroon ng mga
bigla ang earthquake drill ulit just to test. Sana or masundan, kung ano? sunod-sunod itong gagawin ng MMDA. Okay, kaya mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy po ang ating live discussions ngayong Workday Friday. Unang-una pag-uusapan natin ang insidente sa National Deworming Day. Gayon na rin ang buwan ng Wikang Pambansa 2015. Tuklasin natin ang mga obra ni Alpha Laracas. Siyempre, marami rin dapat abangan sa may mga segments ng Good Morning Boss. Isa ni dyan yung CNTV, Joe on the Grow, at saka yung I Love My Culture. Fridays ni Direk Carby Salvador. At siyempre, ang special feature about Tita Cory o dating Pangulong Corazon Aquino. At syempre, maaari nyo kami panood via live streaming ptv.ph. Maaari nyong ilike aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. At siyempre, ngayong umagang ito, may kasama rin tayong artist. Wow! At siya ay isang pintor. Ang pangalan niya ay si Miss Alpha Laracas. Makakasama natin siya mamaya. Sinisimulan niya na yung kanyang painting. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang Good Morning, Boss!